Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Ang ating video ngayon ay tungkol sa Secret Diary ni FM Ferdy Marcos. Ito ang tungkol sa kayamanan na sana ang benepisyaryo ay ang mga Pilipino. 90% ng kayamanan na ito ay mapunta sana sa sambayan ng Pilipino, 10% sa pamilya ni Marcos. Pero ito ay napurnada dahil sa pagkamatay niya ay nagkaroon ng kaguluhan at dumating ang gobyerno ni Cory at ang ginagawa ay sinisikwester lahat ng kaya nilang makuha sa mga Marcos, kasama na itong Marcos Gold Bars. Kaya napurnada. Kaya ang ating gawin na lang muna ngayon ay ating kikilatisin ang mga nakasulat dito sa kanyang parang last will testament, ang tinatawag na The Secret Diary of Ferdinand Marcos. Narito ang video. Sa angulo ng dating Pangulong Marcos ang patungkol sa mga dokumento at salaysay niya mismo na maaaring makakadagdag sa ating nagtututong pag-iisip. Perhaps I can tell you that the property of the Marcoses has been brought into a blind trust, and we don't know exactly how that blind trust operates the property. December 31, 1969, sa unang araw ng pangalawang termino ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at 4 na taon bago pa maideklara ang martial law, ay kanyang idrinaf ang proposisyon ng pagtatransfer ng lahat ng kayamanan niya para sa benefit ng lahat ng mga Pilipino. Ito ang drinaf ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, December 31, 1969. I have today given away my general instrument of transfer all my worldly possessions to the Filipino people. Okay, ito ay isinulat niya ay kababago pa niya sa pag-upo bilang presidente. Ibig sabihin, itong kayamanan na ito ay hindi ito kinukuha sa kaban ng bayan ng Pilipinas kasi kakaupo pa niya lang 1969. Ang mga ninakaw, kung merong ninakaw, ay nariyan na sa mga taon na 1970s to 1980s kung merong mga ninanakaw. Pero itong 1969 ay meron na siyang mga ginto dito. Ito nga yung sinasabi niya nga na gold for the Filipino. 90% nito ay mapunta sa lahat ng Pilipino through projects, through schools, medicines, at iba-iba pang kailangan ng community. Pero hindi sinabi na ipamimigay isa-isa sa bawat tao. Pero igagasto talaga ito for the good of people of the Philippines. Kaya 1969 to meron na siyang dito, kayamanan na sobrang dami. Ginto ito, ginto. Okay, patuloy natin ang atin pakinggan mabuti ito kasi napakagandang ito. Ebidensya na meron talagang inilaan ang ating dating presidenteng Marcos. Nag-iisa lang yata yan na ganong klaseng presidente na maraming ginto at merong itong puso para sa mga Pilipino. Ito, atin basahin mabuti. December 31, 1969. I have today given away my general instrument of transfer all my worldly possessions to the Filipino people through a foundation to be organized known as the Marcos Foundation, moved by the strongest desire and the purest will to set the example of self-denial and self-sacrifice for all our people. I have today decided to give away all my worldly possessions so that they may serve the greater needs of the greater number of our people. Okay, pause muna tayo. Sabi niya dito ay parang talaga ito, isang klaseng penitensya kasi ibibigay niya nga ang pinaghirapan niya. 1969 ito, kauupo lang, ibig sabihin ay hindi ito yung mga ninakaw na kayamanan sa Pilipinas. Ito ay kanyang finds noong alam na natin, treasure hunter ito, at alam natin na nakakuha siya ng
Emperor Treasures. Ibig sabihin ng Emperor ay pwedeng isang barko. Ang diyan sa Teresa Quezon ay 7 truck daw yun na may mga lulan na gold bars. 7 truck ha. Si FM ang nakakuha noon kasama sina Robert Curtis at Olaf Johnson. Mga foreigners na treasure hunter yon, mga Amerikano at Swedish. Kaya doon pa lamang, di ba, ay marami ng ginto yon. At itong testimonya na ito mismo, itong papel na ito, meron pa nga siyang ginawang mga koreksyon ay isinulat na ito December 1969. So hindi ito yung panahon na malapit na siyang papanaw. Hindi ito yung panahon na nagkasakit siya, kasi dito bata pa siya dito. Nasa ano pang edad niya dito, mga 48 yata o nasa 49. Okay, kaya atin isa-isahin, sentence by sentence, stanza by stanza ang nakasulat dito. It is my wish that these properties will be used in advancing education, science, technology, and arts. This act I undertake of my own free will, knowing that my need of material possessions will, having always been a simple man, my needs will always be lesser than those many of our people. Itong sentence na to, ang wealth pala na ito ay dapat gagastusin in advancing education talaga, and then science, technology, and arts. So hindi nawawala yung arts. Meron ngang collection si Marcos na napakaraming artwork, na halimbawa artwork ni Picasso, meron siya. Binibili na yan noon pa, at milyon-milyon ang halaga ng mga yan, mga original painting sa labas ng bansa. At sinong kumuha yun? Ang PCGG sa utos ni Cory Aquino. Talaga naman tong si Cory Aquino. Ay nako, pati mga painting ang mamahal noon. Saan napunta ang ang benta, 'di ba? Sa bulsa. Okay, so ito, arts, technology, science, and education ang gusto ni Marcos, ni FM, na gagastusan ng perang ito. Malaking pera ito. Kasi $1,000,000. So sa piso, billion peso ito. Lines for lines. Who have given me the highest honor within their gift, an honor unshared by any of my predecessors, and not likely to be shared by anyone else in the future, no other Filipino leader. Since about a year ago, I have asked some of my closest confidants to study the mechanics of this decision. Today, studies have been completed, and a foundation will be formed to administer these properties. Ito na yung foundation na sinasabi ni Imelda Marcos nung namatay si FM, si Ferdy. Nung mamatay siya ay sabi ni ito ay pinag-usapan sa Senado Sabi ni Imelda na tulungan siya ng mga senador na mabuksan itong Foundation of Marcos. Kasi diyan ilalagay itong pera na ito sa foundation na yon. Pero walang naniwala. Bakit walang naniwala? Dahil ayaw nila na babango muli ang pangalan ng mga Marcos, kasi nasira na di ba? Nagrevolusyon sa EDSA, sirang-sira na. Kaya kung i-open or buksan yung foundation na yon, Marcos Foundation, na merong laman na pera na bilyon-bilyon, ay babango, di ba? Babango muli ang mga Marcos, at babaho ang mga dilawan, lalo na yung si Cory. Pahamak talaga na babae yun. Yun ang nag-start ng Kabanang Bayan paglustay. Walang nagawang presidente yun. Puro lang PCGG. Okay, so ito ang ni FM, ang kanyang kagustuhan, parang last will testament. Pero hindi pa siya nasasakit dito, wala pa siyang sakit dito. Ito na time, malusog pa siya dito. Pero gumawa na siya ng ganitong kasulatan, at nang na siya, bedridden na, ay sa kanya pinakita kay Imelda. Okay, malapit nang matapos ang video.
and all funds that may be generated therefrom. My wife Imelda is in agreement with this decision. Provisions will be made for my children so that they shall be assured of satisfactory education and be prepared to meet their lifetime duties and endeavors. For the moment, my most sincere hope is that this humble act shall set the example and move to greater deeds of unselfishness and compassion. Many of our countrymen, whose position in society gives them a stronger duty to minister to the needs of our less fortunate brothers and countrymen. Ito ang dapat tularan na klaseng tao, di ba? Merong vision, merong foresight, merong pananaw sa kabutihan ng Pilipino, hindi lang sa kabutihan ng kanyang pamilya at sarili. Mantakin nyo, grabe, ang dami-daming ano niyan. Ang laki ng halaga niyan, di ba? Sa piso ay trilyones na yan. Sa dollars ay bilyones ang account na yan na ipamahagi sa mga Pilipino. Ang foundation na yun, na Marcos Foundation, ay mayroong nilalaan si Ferdi na bilyones dolyares. Kaya lang, hindi natin alam ang talagang nangyari kung nasaan ang pera na yan kasi hinahabol yan ng mga dilawan noon eh. Baka merong nagawang sikretong deal dyan between Dilawan and the banks. Halimbawa sa Switzerland, 2 account doon ni Marcos ay talagang isinuli niya sa gobyerno ng Pilipinas pag-upo ni Cory. Kasi ang kukulit ni Cory, palaging sumusulat daw doon sa Bank of Switzerland na ill-gotten wealth yung naroon na account. Kaya isinuli ng Bank of Switzerland sa Pilipinas. Pero nasaan napunta? Sabi ni Cory Aquino ay ginamit nila sa agriculture yung trilyones na pera na yon, pero walang nangyari sa ating farm, sa ating mga farmers. Sa agriculture, walang programa, di ba? Yun yung kinurakot nila noon. Yung pera na yon, trilyones pesos ang halaga. Kay Marcos yun at hindi yun pera ng Pilipinas. Sariling yun ni Marcos sa pag-treasurehan niya ng mga World War II treasures. Okay, kung nagustuhan yung ating episode ngayon, pag-i-like, subscribe, at comment down below mga ka-good news, mga kababayan, mga ka-TX. Okay, magpaalam na hanggang sa muli. God bless us all and God bless the Philippines.